po ako dalhin, Lord, yung Holy Spirit na meron sa akin, huwag mo akong pabayaan. And until now, the Holy Spirit of the Lord is moving in this place. Naniwala pa ako, the Holy Spirit of the Lord is moving in this place. Ang gusto lang ng Panginoon, marunong ka ding mag-move. Kasi po, you are nothing. Hindi ka po magkaroon ng tunay na pagbabago. Hindi ka po magkaroon ng tinatawag na relationship or true relationship sa ating Panginoon kung hindi mo po yan maramdaman. Lalabas ka lang sa place na ito pagkatapos next Friday, parang wala ka ng baga nang bumalik. But when you encounter the Lord, kahit sa gabi ito, if you desire, when your heart is ready to encounter the Lord, yung desire natin ba, Lord, gusto ko rin makaramdam ng ganon. Yung bang, kahit di ka magtanong, yung bang, puso mo lang at kay God, Lord, gusto ko makaramdam ng ganon. Kasi po, once mangyari kasi yan mga kapatid, yung Spirit and the Spirit of the Lord is talking, nagdag-uusap, na even ikaw hindi mo alam. Kaya po encourage everyone, na huwag niyo pong sayangin, habang nandito po kayo, try to flow, try to understand the working of the Holy Spirit in our life. Because we are nothing without the Holy Spirit ng ating Panginoon. Amen? Kahit pa, patalon-talon na yan, pero kung ikaw hindi ka mag-desire, at hindi ka magkaroon ng desire na, Lord, I want to create a new atmosphere na ang Holy Spirit makamove sa akin. Kaya dito, tuturuan ko po kayo mga anak, ano man ang binigay ng Panginoon sa akin, gusto ko pong ibigay po sa inyo lahat. So, habang po pinag-usapan natin, in-expose ko po si Satan na si Satan is binagsak siya dito sa mundong ito. And Satan po is, when Jesus Christ is a spirit, Satan din po is a spirit. So, we have two kind of spirit sa mundong ito. There is a spirit from our God, and there is also the spirit from the diablo, from the devil. Amen? And sabi ko din po na this spirit of demonic or the spiritual darkness, wala po silang mapasukan na bahay. Wala po silang place kung saan sila comfortable na mag-stay. That's why, ang ginawa niya, he is finding one body na pwede silang papasok. That's why, gusto ko na, if you are the one filled with the Holy Spirit, puno ka ng Holy Spirit ng ating Panginoon, this demonic or the demons cannot penetrate sa'yo. Bakit? Makikita ka pa lang niya, yung puso mo nag-aalab because of the fire of the Holy Spirit. So, paano pa papasok ang demonic sa'yo if your heart is on fire with the power of the Holy Spirit? So, in-expose ko po siya mga kapatid last Friday. And that's why, yung pinag-usapan natin ang buhay ni Jehoshaphat, no? Before that, pinag-usapan natin ang buhay ni Jehoshaphat, nagkaroon po ng tinatawag na, fighting against country. Kasi po wala na eh. Kung nakikita niyo po ngayon mga kapatid, ang mga utak ngayon ng mga leader natin, gusto gera. Gusto kaguluhan. Bihira lang po na napili isang leader na godly leader. Bihira lang po. And most leader na tumatayo sa every country now is they are under the demonic attack. That's why we're always praying to our leader. Kasi po sila po ang namumuno. So kung ang leader natin is mukhang gira, tayo po mga tao, kawawa po tayo. So, ito po yung nangyari kay Jehoshaphat. Gusto ko pong balikan bago tayo papasok sa topic natin. So, while si Satan is busy to distract you, he is busy to destroy you sa anumang klaseng mga galaw ng kalaban. Busy po siya until now, busy siya until now. Nandito po siya sa gabing ito. He is trying to control your mind. He is trying to close your heart na hindi mo maunawaan ang salita ng Panginoon. That's why kanina pa lang nagpipray tayo, binambide natin ang galaw ng kalaban over our body, over our church.
na gusto natin na, Lord, I am open with the power na nanggagaling sa'yo. Bakit po? While you are worshiping to the Lord, nandito din po siya, paikot-ikot siya, nagdi-distract siya sa bawat isa natin. Sometimes sabihin niya, sige, obserbahan mo lang yung worship leader, bago yan eh. Sige, obserbahan mo lang yan. O tingnan mo yung music team. O, ganun po yan siya. O tingnan mo si Siso na paangat-angat ng kamay, pero yung ugali niyan, pareho lang naman yan sa bahay. Alam mo yun, that is the thinking of the demonyo. Kaya po, be careful po tayo because the battleground ng ating kalaban is our mind. Dito po siya nag-umpisa. This is the battleground. Lahat po nag-umpisa dito. Ano man ang nakikita mo, it will create to your mind. Dito po bumubuo at papasok siya sa puso at gagalaw na yung kamay natin. That's why we need to have the close, intimate relationship with our God because all of us, we have our battle. Si Jehoshaphat po mga kapatid, a vast army, 3 country ang umaatake sa kanya. Gusto ng mga country yun patayin si Jehoshaphat. Bakit ko po ito binarik sa inyo? Kasi po, may idugtong po ako dito. 2 karakter in the Bible na nakikitaan ko po na hindi pare-pareho ang kanilang faith. Ang faith nito ni Jehoshaphat, kahit hindi niya nakasama si God physically, but naramdaman niya ang power ng Diyos. Samantalang mamaya, ang pag-usapan din natin, nakasama niya ang Panginoon, but still, nandun pa rin siya sa negative or sa doubt. Amen? Now, sabi nito mga kapatid, ito yung time na ang Ammon, Moab, at ang Seir, there are the 3 big country na gustong atakihin si Jehoshaphat. So, dito po, nagsumbong po si Jehoshaphat. Alam niyo po ba ang ginawa nila dito? Ang Israel at ang Judah nagkaroon ng prayer. Hindi lang sila nagpe-pray, nag-fasting pa. Isipin mo na 3 country gustong umaatake o gustong aatake sa place na ito. Imbes na ang gawin ni Jehoshaphat, okay, ihanda ang ating mga eroplano, ihanda ang ating mga machine gun, ihanda lahat nating mga panggigera na mga armas, ihanda natin, dapat i-prepare natin. But hindi po yun ang thinking ni Jehoshaphat. The thinking of Jehoshaphat, sabi niya, wala akong kalaban-laban sa 3 country na ito. Isipin niyo po mga kapatid, you are alone. You are alone. Kung wala si God sa'yo, paano mo matalo? Lahat ng mga tao umatake sa'yo. Lahat ng mga problema, kawalan na umatake sa'yo, paano ka pa rin makatayo kung you are alone? Jehoshaphat po ang nangyari kay Jehoshaphat. Alam niyo Jehoshaphat na hindi ako pabayaan ng Diyos. The leader who is stand in the middle of the storm, this is the leader na nag-encourage sa Judah at sa Israel. Anong sabi ni Jehoshaphat? Okay, taga-Israel at taga-Judah, prepare yourself. Bakit Jehoshaphat? Because every one of us today, starting today, all of us, we need to have our prayer. Magpe-pray tayo. At hindi lang po tayo magpe-pray, mag-fasting pa tayo. Why? Because we have our enemy. These are the 3 country. He want to destroy us. At dito na po nakipag-usap si God. Nakipag-usap na po si Jehoshaphat sa ating Panginoon. Anong sabi ng Jehoshaphat? Lord, nandito po ang Ammon. Nandito po ang Moab, Lord. Nandito po ang Seir. Alam niyo po, Lord, na dati lulusubin na namin to eh. Gusto na namin itong patayin itong mga 3 country na ito. Pero Lord, sabi mo, Lord, wag mo silang galawin. Pero Lord, bakit ngayon? Bakit ngayon hinayaan mo na kami na manatakihin? So, ibig sabihin, sometimes po mga kapatid, inaalaw ng Diyos ang mga bagay-bagay sa atin. Bakit gusto ng Diyos na hindi ka mag-depend sa sarili mong sandata? Hindi ka mag-depend sa sarili mong kakayanan. Gusto lang ng Diyos, i-relax ka lang, stay ka lang. Ito lang gagawin mo, mag-pray ka lang, mag-fasting ka lang. At sabi ni Jehoshaphat, okay, magpe-pray tayo. Kahit naman po mga kapatid, see how they are repaying us by coming to drive us out of the position. Lord, nandito sila para itong binigay mong position sa amin kukunin nila. Ang sabi ito mga kapatid,
Our God, will you not judge them? Inutusan pa niya si God, Lord, hindi mo ba sila i-judge? Destroy them? Hindi po. Nakipag-usap po si Jehoshaphat ng ganun. Nasabi to, for we have no power. Yung bang ina-accept niya, Lord, wala kaming kakayanan sa ganun. But, sabi nito, vast army that is attacking us. We did not know what to do. Wala po kaming kakayanan, Lord. But ang pinakamaganda po na nangyari dito, ang sabi ni Jehoshaphat, but Lord, our eyes is on you. Alam niyo po, sa dami-daming demonyo na gusto umaatake sa atin, problema, stress, ano man yung mga inaatake, sakit, kawalan ng pera, kawalan ng trabaho, ano man yung mga atake ng kalaban sa atin, pwede mo bang sabihin, Lord, kahit ano pa ang kalaban ko, but my eyes is remain on you, Father. Ano no, mga kapatid, yung sinabi ni Jehoshaphat, Lord, my eyes is remain on you. Alam niyo po, sinabi ko na ang nangyayari, na kahit pawis, walang pawis, pumatak sa kanilang mga katawan. Wala silang mga sandata na ibunot. Wala po. Wala silang lakas na ibigay. Ang ginawa lang nila, mga kapatid, nag-harvest lang sila. Kasi pagdating doon, sa time na mag-aaway na sila, lahat po yon pinatay ng Diyos lahat. Nag-away-away po sila. So napakalaki po, mga kapatid, ang advantage when you depends on God. Tayong mga OFW, tayo yung mga tao na pinakamatapang dito. Wala kang kapatid, wala kang kaparyente, wala kang pamilya, ikaw lang mag-isa tumayo dito. At ikaw yung pinakamatapang sa pamilya mo. So, hindi mo makayanan yung mga bagay-bagay na yan. Kaya marami pong mga tao, mga OFW na hindi nila makayanan ang stress, hindi makayanan ang pagod, hindi makayanan ang problema. Kaya yung tinitingnan nila yung mga problema, sitwasyon na yon, nag-i-inject sisitan, o sige, kill yourself, talon ka sa building, wala kang kwenta, at naniwala siya sa lahi ng kalaban, tumalon sa building. So, naniyos ang pangalan mo. Isang OFW patay, tumalon dahil sa problema. Hindi mo ba alam na Satan, he came to kill and to destroy us? But remember, the Lord, He came to save us. So ito po yung faith ni Jehoshaphat. Isipin niyo po, ang nakipag-usap kay Jehoshaphat dito, yung anak lang na si Karaya, yung nag-prophesy, na huwag kayong matakot, take courage. The Lord will fight for you. Yun lang. At gusto ko pong idagdag sa inyo yung pangalawa. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed out into the boat, the wind died down. Then those who were on the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. And my topic for tonight, pakibasa lahat. Where is your focus? Okay? Apikin mo yung katabi mo, saan ka nakafocus? So every one of us, here in UAA, you have your focus. You have your goal. Sino dito ang pumunta sa UAA na walang goal? Taas ang kamay. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, marami po sa atin na nagpunta dito because we have our goal. Our goal is one day makalaya tayo sa tinatawag na poverty. Makalaya tayo sa tinatawag na poor mindset. Makalaya tayo sa gipit na binigay ng kalaban sa atin. And the reason why you are here, because you want money. Pagkitapik sa katabi mo, you want money?
tawagin tayong mukhang pera. Ayun naman talaga ang totoo kahit bakit tayo nag-abroad. And that is the reason. But, alam niyo po ba, nandito na tayo eh. You have already your job. God already blessed a company na maganda ang sahod, maganda ang benefit. God bless you that kind of company, but the problem is your mind is corrupted by this world. Naramdaman ko po yan. Na-encounter ko din po yan. Na nag-abroad ako dito. Pagdating ng sahod ko mga kapatid, kahit anong bili-bili ko, grabe po. I am addicted sa pamimili. Hindi ako makadala sa bahay hanggat nawala ako ng trabaho. And then, I suffer again, I pray again, God bless me again. At alam niyo mga kapatid, napakahirap pala pag wala kang tinatawag na Diyos. Kasi po, yun bang sasahod ka pa lang, pero nakalaan na sa utang. Itong sinasabi ko, this is my personal experience. I did not know you. Hindi ko po alam sa mga pinagdaanan nyo ba. But that is how I walk in the Lord. Nandun din po ako sa ganyan. Ikaw din po, ako din po. Maaaring ikaw takot ka sa mga utang. Good things for you. And ito, ituturo ko sa iyo na habang wala ka pa doon, wag mo nang subukan. Masasayang ang buhay mo. So dumating po sa amin ang ganun mga kapatid. Then, I realized one day na, Lord, help me na ilagay ko ng maayos yung, yung blessing ko. And glory to God, start po kami nag-establish si Pastora ng mga bagay-bagay na pwede naming one day maaani namin. At alam niyo po mga kapatid, hindi ko po magawa yan without the mindset from our God. Kaya dito tuturuan tayo ng ating Panginoon, ng ating Panginoon tonight. Sometimes our mind is corrupted by the demons. While makahawak ka ng pera, malilimutan mo yung mga promises mo kay God. Once makahawak ka na ng mga pinagpipray mo, makahawak ka na ng malaking halaga, ang halaga mo rin, ang value mo rin sa harap ng ating Panginoon, unti-unting lumayo. Because nakahawak ka ng malaking halaga. Mas maganda pa yung mga walang trabaho, napaka-faithful pa kay God. Mas maganda pa yung mga malitang sweldo, kasi grabe ka faithful kay God. Pero habang binibless tayo ng ating Panginoon, unti-unti tayong lumayo sa ating Panginoon. That's why, hindi inaalaw ng Diyos na bigyan ka ng maraming pera kasi baka mapalayo ka sa Kanya. Kaya gusto ng Diyos mag-matured ka muna dito. Kasi po, ang demonyo kasi mga kapatid, wala siyang ibang gawin sa'yo kundi nanakawan tayo. Nakawin ka sahod mo, nakawin trabaho mo, hindi lang yun, nakawin pa, pati health mo. And that is the focus of our enemy. That's why you are here. Because gusto ng Diyos ma-empower ka na may panlaban ka in times of that, terrors, attacks by the enemy. Matutunan mo. Amen? Dito po mga kapatid, nakikita natin dito mga kapatid, na where is your focus? Ngayon, nandito ka sa mundong ito, nandito ka sa sitwasyon, nandyan ka sa struggle mo, nandyan ka sa mga problema mo, nandyan ka sa pinagdaanan mo, may pamilya kang may sakit sa Pilipinas, may nanay at tatay ka na dapat mong suportahan, pero wala kang maibigay. Where is your focus? Saan ba tayo nakafocus? When we say, Peter, dito po mga kapatid, kung nakikita natin dito mga kapatid, si Jesus po after po si Jesus po nag-feed ng 5,000 ka mga tao. 5,000 po ha. Mga lalaki lang yan. Hindi kasama ang kanilang asawa. Hindi kasali ang kanilang mga anak. 5,000 ka mga kalalakihan. Pinapakain po ni Jesus at ang kanyang mga disciple. Kung titingnan natin dito mga kapatid, inutosan ng Diyos, sabi ng Panginoon, okay, Peter, at yung mga kasamahan mo, sakay kayo sa bangkang iyon, tawid kayo doon sa kabila. There will be a command from our God. And also, every one of us, we are commanded. Ikaw po, may utos ang Diyos sa'yo. Hindi mo lang naunawaan, pero may utos ang Diyos sa'yo. Ako po, may utos ako. May utos ang Diyos sa akin.
Ang utos ng Panginoon na Jomar, I want you to stay in this boat, then go to the other side. Ayaw kasi ng Diyos na mag-stay ka dito. Ayaw ng Diyos na mag-stay ka sa momentum na meron ka. Gusto ng Diyos that our atmosphere magkaroon ng level, magkaroon ng aangat. Kaya gusto ng Diyos na we need to move forward to the other side. Because in the other side, there will be waiting, yung tinatawag na manna and honey, flowing blessing for you. Pero dito po sa time na ito mga kapatid, yung binasa natin, iniwan sila ni God, sila lang po doon. At kung nakikita natin mga kapatid, grabe ang mga pangyayari doon habang sila ay traveling, going to the other side. Now, tingnan natin ito kasi alam ko naman po na narinig nyo yung binasa ng ating kapatid. Tingnan natin ito ha. The result of Jehoshaphat winning. Kasi po, gusto kong ipakita sa inyo na may time din po na mananalo tayo. May time din po na matatalo tayo. Dito po gusto kong ipakita sa inyo that Jehoshaphat, even po, hindi po niya kasama si Lord physically. Hindi niya kasama si Lord physically. That is only the prophecy of the prophet. Na magpipray lang kayo, mag-fasting kayo, kasi ang Diyos gagawa ng way. Hindi pa nga niya kasama ang Diyos. Jehoshaphat po, narinig lamang niya ang voice ng Lord through the prophet. At alam niyo po ba, ang ginawa ni Jehoshaphat in the front of the vast army. Ibig sabihin, vast army mga kapatid, these all are, equipped by the demonic system. Wala silang ibang thinking kundi papatayin. Gusto nilang aangkinin, sasakupin ang bansang iyon. Lahat ng kanilang plano is negative para sa Israel at Judah. Alam niyo po mga kapatid, wala pong magandang plano ang demonyo sa'yo. Pakitapik ang katabi mo, kapatid, walang magandang plano ang demonyo sa'yo. Maaaring at the first, pasasarapan ka lang niya. At the first, pwedeng maging masaya ka. At the first, pwedeng bless ka. Pero in the end of that, there will be a destruction na mangyayari sa iyong sarili. Dito po mga kapatid, ganyan po ang enemy. But dito po mga kapatid, alam niyo po ba, the secret of the winning of Jehoshaphat? Ano ang sikreto niya? At gusto ko po na may apply niyo po to sa bawat isa. What is the secret of our winning? Oh, lahat po tayo. We are now fighting in this spiritual darkness. That's why I need you to be careful na meron tayong dapat gawin how to win in this vast demons attacking us. Ano ang ginawa ni Jehoshaphat? Ang ginawa ni Jehoshaphat, he is focused in worshiping. Isipin mo, hindi po yun basta-basta mga kapatid. Nandun ka sa trials, atakihin ka, gustong kukunin ang yung territory. But ang ginawa lang po ni Jehoshaphat is focusing in worshiping the Lord. Sino dito na wala kang trabaho, wala kang sahod, may sakit ka pa, na pinapagalitan ka na ng parents mo, pauwiin ka na, uwi ka na lang dito na, pero ang ginawa mo, nay, no problem, I'm still praising the Lord. Kahit pa po wala kang pangbayad ng bahay, wala kang sahod, pero nakataas pa rin ang iyong mga kamay, Lord, hallelujah, pangbayad lang yan, buhay pa ako, may relasyon ako sa'yo. Sino merong ganun attitude? Na kahit pa man po mga kapatid, you are encountering a pure, tinatawag na circumstances that is able to kill you, but your hand, kaya sabi ko sa inyo, learn how to raise your hand in worshiping the Lord. Tinuturuan ko kayo, umpisa pa lang, itaas mo yung kamay mo habang papurihan natin ang ating Panginoon. Bakit po? When you raise your hand, sabihin, makikita ng Diyos, wow, yung anak ko, isinusurrender na talaga niya sa akin ang battle niya. Ibig sabihin, yung tinaas niya ang kanyang kamay, gusto ng aking anak na, Lord, ikaw na ang magipag-away sa akin. Ayaw ko na, pagod na ako, Lord. Wala na akong kakayanan, di ko na kaya. Nasa Lord, I surrender myself. When you bow down and humble yourself and surrender to our God, sabihin ng Panginoon, okay, tuloy mo lang, mag-worship ka lang. Ako ang bahala sa iyong battle.
Amen? Nandun pa ba tayo? Nasa isang room pa ba tayo? Amen? Pangalawa po na ginawa ni Jehoshaphat is focusing in fasting. Sometimes mga kapatid, nagpa-fasting tayo pero wala tayong goal. Kung may mga gusto kang ipanalo sa sarili mo, amen, huwag ka lang mag-fasting kasi wala kang pagkain. No? Lord, wala akong bigas. Sige Lord, samahan ko lang ng prayer para prayer and fasting na. Hindi po. Ang gagawin mo, yung totoo talaga. Fasting. Focus sa mga gustong mangyari sa buhay. Amen? So, yan po mga kapatid, ang ginawa ni Jehoshaphat. Then, ang next po is, his eyes is focusing on the Lord. Kahit pa man po na ang kalaban gusto lang atake sa kanya, pero ang kanyang mga mata nakafocus pa rin kay God. Alam mo yung focus kay God mga kapatid, that every time sa utak mo is gawain ng Diyos. Habang po, wala kang pagkain, wala kang pangbayad, pero hindi ka man absent sa mga cell group, hindi ka absent sa evangelism, hindi ka absent sa prayer meeting, hindi ka absent sa Friday service. That is called focusing the Lord. The Lord, wala na akong magawa kung wala ka. The Lord know about your heart. Kaya itong tatlo mga kapatid, do not forget, if you want to win your battle, do what Jehoshaphat done. Gawin mo ang ginawa ni Jehoshaphat. Worship the Lord, do not forget. Focusing in fasting, then focus your eyes to Jesus. Amen? Now, this is the result why Jehoshaphat win. And why? What is the result of Peter sinking? Mga kapatid, hindi ko po ito itinuro sa inyo para po magkaroon po kayo ng idea paano mag-sink. But itinuturo ko po ito sa inyo mga kapatid na there will be at times or mga problems na pwedeng babagsak ka. Amen? The result of Peter sinking. Amen? Isipin mo ha, physically kasama niya ang Diyos. But the result of Peter sinking, ano po? Number one, he's focusing on the winds. Sino dito na nagkaroon ka na ng kunting problema, nakafocus ka na agad doon? Pinalaki mo na ang problema at pinaliit mo ang God. But the Lord God say, the reason why Peter is sinking, because imbes na focus siya kay God, but he's focusing on the wind, on the storm. At ano pa? What is the reason? Second is focusing on the waves. Alam mo yung waves? Sino nakapunta sa tabing dagat taas ang kamay? Lahat na nakapunta. Lahat po tayo nakapunta tayo sa tabing dagat. Di ba? Nakita mo yung alon? Di ba? Alon. Pagkatapos ng alon, after seconds, alon na naman. Alon na naman. Alon na naman. Alam nyo, walang tigil ang alon na yon. And the same your problem, walang tigil. Minuto by minuto. Your waves is like the waves na nasa dagat. Ngayon pa lang, kakasolve na lang ng isa mong problema, may dumating dalawa. Nasusolve pa yung problema mong dalawa, may dumating naman 5. Ang dami mo nang hirap ng problema, ang dami bang ano, alam mo mga kapatid, napakaganda kasi pag nasa Diyos tayo. Bakit? Kahit po ang daming waves ang problema mo, meron ka namang Diyos na magsusolve ng problema na yan. Amen? You have a lot of waves. Lord, first wave ko tong problema ito. Lord, second wave naman. Humanda ka, marami pang wave darating sa'yo. At nakita nyo din po ba yung alon? Yung alon na papalapit sa tabing dagat? If you are fully committed to the Lord, ganyan din po ang blessing na parating sa'yo. Hallelujah. Lord, di ko na kaya, Lord. Puno na yung wallet ko. O sige, may ano pa doon, may malaking bag ka pa. Lord, puno na ng bag, Lord. Kaya po mga kapatid, tinuturo ito ng ating Panginoon. Bakit ayaw ng Diyos na mag-sink ka? Next. Anong next dito? Pakibasa. He did not fix his focus on Jesus. Yan. He did not fix his focus on Jesus. Amen? Ito po mga kapatid ang mga reason. Kaya po kinuha ko lang habang binasa natin yung mga ano natin kanina, kinuha ko lang itong napaka-importanting mga bagay.
na dapat mong bantayan while you are walking your Christian faith. May dapat kang bantayan. Gusto ko po na paglabas mo sa place na ito, your mind is already changed by the Lord. Na may battle ka everyday. Pagdating mo pa lang sa bahay mo, may battle ka. May mga kasama ka sa trabaho ngayon na naka-off, leave sila ngayon kasi Friday. Pagdating mo sa bahay, nagiinuman yan. Sigurado. May nakaharap kang budka doon, waiting for you. And the color is waving for you. Siyempre, wala kang ibang madaanan, is nandun lang eh. So, paano mo ipakita that you are protected by the Lord? Na habang dumadaan ka doon, hindi ka matitempt. Alam mo mga kapatid, ang pinakamaganda, yung pag-uwi mo, na yung dating tinatambayan nila na every time umuwi ka nandun sila nag-iinuman, yung pag-uwi mo na nanggaling ka sa church, pagdating mo pa lang doon sa pinto, nandito si pastora, tago lahat ng inuman. Ibig sabihin, that is a good sign na merong changes sa sarili mo. Pero yung pag-uwi mo sa bahay, mga kapatid, pagdating mo doon, nandun pa yung mga kaibigan mo at binigyan ka ng chat mo na pare, there will be a big problem sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi alam ng mga kasamaan mo sa bahay na ang tagal-tagal mo na dyan, hindi mo man lang na sabihan sila na nagsisimba ka na, Kristiyano ka na, bakit tinatagayan ka pa? So focus, the very important focus mga kapatid. Now, gusto ko pong palaliman konti itong mga pinag-usapan natin. Now, sabi ito, pakibasa. In Matthew 14, Jesus sends the disciples ahead to the other side of the lake. I find it interesting that in these 12 verses, we see the word immediately 3 times. Alam niyo po ba mga kapatid, from Matthew 14, meron pong 3 immediately ang binigay ng Diyos. 3 immediately. Ibig sabihin mga kapatid, our God is not delay. When we call about immediately, He is always there for you. In time of your needs, in time of your help, in time of your weaknesses, immediately, He is there for you. Amen? Tingnan natin dito mga kapatid. Number 1 po, na ibigay ko po sa inyo, itong tinatawag na Jesus sent them ahead immediately. After feeding the 5,000 po ito ha, pagkatapos ng nag-feed ng ating Panginoon, Jesus commanded to His disciple to go to the other side without Jesus physically. Amen? Hindi ba nagtaka ang mga disciple doon? Na Lord, sa lahat ng mga lakad natin, this is the first time na okay, mauna lang tayo. Binasa niyo po ba ito? Alam niyo, napakaganda po revelation ng Panginoon ito. No? Na-try mo na ba na utosan ka na do this ministry, pero pakiramdam mo, bakit di ko maramdaman si Jesus? Sino nakatry dito? Yung feeling you are alone. Amen? Parang iniwan ka ng Diyos. Alam niyo po ba? Ito po, sometimes hinayaan ng Diyos ang mga disciple na lumakad na wala siya. Hindi po ibig sabihin na iniwan sila ng Diyos. Hindi po. Tinatry lang ng Diyos, no, na palakarin sila doon sa kabilang dako without Jesus physically. At alam niyo po ba ang ginawa ni Jesus Christ? He go to the mountain and pray. Nagpipray siya. And in the middle of the night, mga kapatid, doon na po ang kalbaryo ng buhay ng mga disciple. Amen? Alam niyo po, dito alam ng Diyos, habang pinatawid sila sa kabilang dako, sakay sila sa barko na yun. Alam ng Diyos that at the night, there will be a storm and wave come. Alam ng Diyos yun. Hindi po sabihin natin na hindi yun alam ng Diyos. Alam ng Diyos lahat ng pangyayaring ito. Sabi lang ng Diyos, okay, go to the other side na hindi ako kasama kasi dito lang ako, maiwan ako.
So tumawid sila mga kapatid. Nandun sila. Habang nag-pray ang ating Panginoon mga kapatid. The disciple encounter storm. Encounter wave in their life. Alam niyo po, sometimes iparamdam ng Diyos sa atin na parang wala siya, hindi siya gumalaw. Parang, Lord, saan ka na? Hindi kita maramdaman. Hindi ibig sabihin na iniwan ka ng Diyos. Gusto lang Diyos na ipakita mo sa Kanya na while God is not with you physically, gusto lang ng Diyos ipakita na, anak, kaya mo na bang tayuan yung mga waves na yan na wala ako? Kaya mo bang harapin ang mga bagyong iyan na wala ako? So sometimes mga kapatid, yan po ang gawa ng Panginoon sa atin. At the night, harap ang mga disciple na ito ng malakas na storm. At may mga kasama pang malaking alon. Bakit? Sinabi ko na parang imposibleng mangyari to. Kasi ang nilalakaran nila, hindi dagat. Lake lang. Wala ka pong makita na lake na napakalaki. Ang lake po mga kapatid, kung mag-wave man yan, mag-alon man yan, hindi ganun kalaki sa dagat. Pero dito mga kapatid, alam ng Diyos kung paano tinitest ang kanyang mga disciple. The waves and the storm come. Amen? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Amen? The disciple, alam niyo po ba, yung dumating ang wave, dumating po ang malaking alon, dumating po ang bagyo, habang patawid sila mga kapatid. The disciple got panic, afraid, because they are facing the terrible situation. Sino dito na until now you are facing a terrible situation na nagpanik ka na? At alam niyo po mga kapatid, habang nagpanik po ang mga disciple, parang ikaw to, no? May gustong ipatawid ang Diyos sa'yo. Pakitapik sa katabi mo, kapatid. May gustong ipatawid ang Diyos sa'yo. Ako po, may gustong ipatawid ang Diyos sa akin. Ikaw po, may gustong ipatawid ang Diyos sa iyo. Bawat isa natin, may gustong ipatawid ang Diyos. At binigyan ko po ng example dito ang EGR natin. Grabe. Ito po talaga, sabi ko, Lord, sa dami-dami example, bakit ito pa? Binigyan po ako ng example ng Panginoon, Pastor Jomar, look at this. May tatawirin kayo ngayon. Yung mga delegates mo, they are on battle. Ang pakiramdam ng mga delegates mo ngayon, walang Diyos. Bakit? Hindi sila makahanap kung saan sila makahanap ng pera. Wala pang abiso sa amo, hindi pa sila pinapayagan. They are now encountering this problem. Example po ito mga kapatid. Amen? So, parang ikaw lang po yon na dumaan ka, gusto ng Panginoon na tatawid ka sa EGR na ito. Ito yung pinakamalaking goal mo. Makatawid ka. Maybe you are already talk to your leader na sasama ako na. You're encouraged by your leader. Okay, go ahead. Sama tayo. Then, that makes you eager to join the problem. Naharapin mo. Engage ka na sa problem doon. Engage ka na sa wave. Engage ka na sa storm. Engage ka na sa battle. Because gusto mong ma-encounter ang Diyos. And the first battle is the payment. Hallelujah. Lahat ng mga walang payment, taas ang kamay. Amen? Lahat na hindi pa pinapayagan ng boss, taas ang kamay. Ang dumating ang wave, okay. Kung susulong ka pa dyan, tatanggalin kita. Wave 1. Hindi kita bibigyan ng day off. Wave 2. Iti-terminate kita. Wave 3. Hallelujah. Nandun ka sa storm mo, mga kapatid. And the demonic na binagsak ng kalaban, mag-start na sa'yo. Pakisabi na lang ng nanay mo na kahit hindi ka pa nagpaalam, pakisabi na lang na
Hindi ako pinapayagan, Nay. Ay, yun na. May budget ka na, pero wala ka pa, hindi ka pa pinapayagan ng Diyos. Sabihin mo, pakisabi doon, yung demon kasi mag-inject yan. Sige, sabihin mo na, kahit may pambayad ka, sabihin mo, wala kang pambayad. Bakit? Hindi mo talaga madaya si God. Kaya ngayon, kung yan ang ginawa mo, i-expose ka sa Panginoon sa ginawa mo. Amen? Kasi ito yung pagkakataon mo na i-encounter mo ang ating Panginoon. Alam kasi ng demonyo na paglabas mo doon sa tinatarget mong goal, paglabas mo doon, mga kapatid, on fire ka, iwanan mo talaga sa totally 180 degrees. But alam mo bakit ginawa ni God yan sa'yo? Gusto niyang lumakad. No? Lumakad ka na mag-isa na hindi siya kasama. At alam niyo mga kapatid, when there is a space of Satan, nandun siya. Kung bigyan mo si kalaban na, okay, wala na talaga, hindi na talaga ako makasama, okay, nandun din si Satan. Wow, sige, dito lang tayo. Di ba? Ang saya. Amen? Pero there will be a command. Sabi ng Panginoon, I want you to go to the other side. Gusto mo ba na yung isipan mo mag-remain na ganito? Gusto mo ba ang kasalanan mo nakandandyan ka lang? Hindi mo i-try pumunta doon sa kabila? Kaya every time po na nagkaroon po kami ng EGR, grabe po ang battle namin. Wala pang nagbayad na delegates. Nakabook na kami ng hotel. Yung ano ko, yung treasurer ko, business and business pa, kailangan to. Sabi ko, let us pray. Pa, Judith na po tayo. Let us pray, God will provide. Ang grabe, may mga ginamit ang Panginoon. Pa, ako muna mag-abono nito. Pa, ako muna nito. Hanggang nabayaran namin. Bayad na. Ang kailangan lang sa'yo is your faith. Step out. I-encounter mo to. Gusto ng Diyos na itong time na ito, ma-encounter mo to kasi nandito ako. Gagalaw ako sa'yo. At alam mo mga kapatid, this is very impossible. This is very impossible. Lahat ng gustong sasama, pakitaas ng kamay, lahat ng gustong sasama sa EGR, taas ng kamay. Wow, ang dami. Hallelujah. Amen. Alam niyo po mga kapatid, nandun kayo sa tinatawag na imposible na makasama ako. And that is the best expertise ni God. Expertise yan. Gusto ng Panginoon na napaka-imposible yan na makasama ako. The best expertise ng Panginoon yung sabihin mo, imposible. Bakit? With God, all things are possible. Alam niyo po ba? Yung time na gumalaw ang demonyo, isipin niyo po ha, nandito na sila sa pangalawang immediately. Tingnan natin yun. Jesus said, take courage immediately. Kasi po, habang pinupuntahan ni Jesus ang kanyang mga disciple, isipin mo ha, habang pinupuntahan ni Jesus ang kanyang mga disciple na nag-encounter sa wave, nag-encounter ng mga bagyo sa buhay, pinuntahan ni Jesus doon mismo sa kanilang, sa kanilang bangka. Amen, nandiyan po ba tayo mga kapatid? But even in the middle of the storm, even in the middle of the wave, our God immediately nakita ng Diyos na nahihirapan ang kanyang mga disciple. Jesus is walking on the water and shout, take courage. Maging matapang ka. 700 lang, nalupaypay ka na. Hindi ka lang pinabayagan ng boss mo, nalupaypay ka na. Sinabihan ka lang na 30 minutes ka, nalupaypay ka na. Anong sabi ng Panginoon? That is your storm. I am here. Take courage. Harapin mo yan. And alam mo ba, why Peter is sinking? Dito po lumabas ang doubt ni Peter. Anong sabi ni Peter? Yung narinig niya ang boses ng ating Panginoon. Isipin mo, nagpakain sila ng 5,000 ka mga tao, kasama nila si Jesus. Pero at the time po, na nilapitan sila ng Diyos doon sa storm and the waves. Ang sabi ni Peter, there is a ghost.
Alam mo, yung mga waves, mga storm na pinagdaanan mo, makakalimutan mo si God. Imbes na dati kasama mo si God, pero one day tatawagin mo siya na there is a ghost. Peter, mga kapatid, kasama niya si Jesus, pero sinabihan niya, there is a ghost. Isipin mo, may ghost ba na pupunta dun sa bagyo? No! Jesus is there! Yung narinig niya, ang sabi ng Panginoon, okay, maging matapang ka. Anong sabi ni Peter? Kung ikaw yan, Lord! Diba, grabe? Sina-challenge niya si God, kung ikaw yan, Lord! I am Peter, palakarin mo ako sa tubig. Sabi ng God, no, di mo kaya. Di mo kaya. Yun ba ang sabi ni God? Hindi. Ang sabi ni God, come! Sige lang, lumakad ka. Kahit pa man nasa storm ka, kahit pa man nasa wave ka, sige Peter, lumakad ka. Then, the eyes of Peter is focusing on Jesus. While nakapokus si Peter kay Jesus, lumakad siya sa tubig kagaya ni Jesus. Surrounded by the storm, surrounded by the waves, at habang nasa kalagitnaan na po siya sa bangka at sa kay Jesus, nasa kalagitnaan niya, naramdaman niya ang simoy ng hangin, naramdaman niya ang lamig. Yung naramdaman niya ang lamig, mga kapatid, nawala siya sa focus, nakafocus na siya sa bagyo. Remember, habang mainit ka pa sa pananampalataya, pag nakakaramdam ka ng lamig sa buhay mo, that is the time na kukunin ni Satan, aagawin ni Satan ang atensyon mo, at that time mawala ang focus mo sa ating Panginoon. Nakapokus ka na ngayon sa bagyo, nakapokus ka na ngayon sa wave, at that time, that is the reason why you are sinking. Napakahirap to na challenge para sa isang Kristiyano. Pag gusto ng Panginoon, mga kapatid, na maranasan mo to, mga kapatid, you are now, nagsabi ka na, sasama ako na this is my faith. Walang sino makapag-stop sa akin. Even storm, even wave cannot stop me. Kahit walang pangbayan, in 1 minute, God can do miracle. Baka bayad ako dyan na I want to encounter the Lord and do another side. Now you are in the storm. You are in the wave. The Lord wants you to focus. Kaya ang title natin, where is your focus? Saan ka ba nakapokus in the middle of your storm? Hayaan mo lang na, Nay, next time na lang ako, Nay. Sayang po, batch ninyo to Next time na lang ako, Nay. May next time pa naman. Alam niyo po, marami kami ditong next time na. Naka 3 times next time na, wala pa rin din nakasama. You need to have faith, Lord. This is my time. I will go. I will go where you want me to go. I will do what you want me to do. Amen. Habang po si Peter, naramdaman niya ang lamig. Naramdaman niya ang takot. Dito na papasok ang maraming demonyo. The spirit of fear, pumasok na kay Peter. The spirit of doubt, pumasok na kay Peter. Lahat po ng espiritu, pumasok na kay Peter. And that is the reason, mga kapatid, when you are filled with the demonic spirit, that is the time you are sinking. But alam mo, mga kapatid, even pa man po, mga kapatid, si Peter po is the lunod, mga kapatid. Peter is sinking when he called the name of the Lord. That's why, call the name of the Lord and be saved. Habang po si Peter po nalunod, nasa liig ng dagat, tinaas niya ang kamay, Lord. Ibig sabihin, I surrender, di ko na kayang lumangoy sa storm na ito. I surrender my life, Lord. Patawarin mo ako sa aking doubt. When Peter raised up his hand, immediately, mga kapatid, Jesus reached out the hand of Peter immediately. At sinabi ng Diyos kay Peter sa ating topic, where is your focus? Nawala na ang focus, mga kapatid. And
yung wala na ang focus natin, mga kapatid, there will be three consequences kung wala na ang focus natin. Makinig po kayo, ano ang consequence ito? Number one, fear occur. When we take our eyes off to Jesus, nandun na ang spirit of fear. Kung wala na tayo sa ating paningin, sa ating Panginoon. Hindi mo ba alam na yung hindi ka na nagsisimba, natatakot ka na, mawala ng trabaho, natatakot ka ng mamatay, natatakot ka ng magkasakit, ano po, atakihin ka na dyan. Kaya po, always fix your eyes upon Jesus. Pangalawa, focusing on distraction, invite trouble. Kaya po, marami ditong mainit na sana sa pananampalataya, pero yung nagkaroon ng problema, lumayo, and now they are suffering trouble. And that is truth. Meron ka ng doubt, malapit ka na sa temptation. Matempt ka na sa mga sale, matempt ka na sa mga gala, matempt ka sa barkada, matempt ka na sa inuman, wala na. Your focus is wala na. Amen? Ano ang ibig sabihin ng focus? Alam mo ba, the focus may meron siyang acronym. No? The last doubt our arise, we lose our focus in Christ. That is number 3. So, what is the acronym of focus? Focus acronym, yan. What is the acronym of the focus? Number 1 is fix your eyes on Jesus. Hebreo 12:2. Pakitapik sa katabi mo, kapatid. In your storm, fix your eyes upon Jesus. Pangalawa, tapikin mo yung katabi mo. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Overcome fear with faith. Kung may takot ka ngayon, dapat may faith ka sa ating Panginoon. Pangatlo, pakibasa. Choose to trust and to doubt. Choose to trust God, not to doubt. Next, Understand God is greater than the storm. understand that God is, makinig po kayo, God is greater than your storm. Pakitapik sa katabi mo, kapatid. Unawain mo na ang ating Panginoon mas malaki pa sa mga storm na pinagdaanan mo ngayon. Next, pakibasa. Stay close to Jesus always. Stay close, Jesus always. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Amen? So, focusing on Jesus, look to Jesus, look up and focus on the Lord. Wala pong iba, mga kapatid. Focus mo tayo sa ating Panginoon. He will reach you out and take your hand. And when He step in the boat, the wind will die. Isipin niyo po yan. Yung ang Diyos, papasok na sa buhay mo, lahat ng storm, mamamatay. Worship Him, for He is worthy of all praise. Amen? Music team, please. Then sabi nito, mga kapatid, remember, life is a journey. Pakitapik sa katabi mo, kapatid. Life is a journey. There are ups and downs, forks in the road, but focus on Jesus. Sige po, pakibasa, 1, 2, 3, go. When you focus on what is truly important, When you focus on what is truly important, when you focus on the good, when you focus on Christ and call out to Him, He will take you by the hand and keep you from sinking. amen? The very important focus. Habang paglabas mo dito sa place na ito, I pray that you are in the atmosphere of your focus. Amen? Next, pakibasa. The headwinds and waves may come against you, but Jesus goes where you are. He will stop the winds and the waves, and you will arrive safely on the other side. You will arrive safe and sound. Hallelujah, napakaganda doon. Bakit po? Isang taas mo lang ng kamay, unlimited coffee. Napaka-comfortable ng higaan, mga kapatid. Yung bang paghiga mo, di ka makita, dalubog ka sa kutson. Hallelujah.
Tapos isipin mo may taong gigising sa'yo doon. Pagkatapos grabe ang buffet doon. Napakasarap ng pagkain. I-encourage ko lang kayo. Sa pagkain pa lang at sa room pa lang, lahat ng pagod kung paano mo hinahanap, yung pera mo mapapawi doon. At hindi lang yun mga kapatid, you will encounter the Lord in that place. That's why tonight, encourage yourself. Have a goal. Have a goal to conquer to the other side. Amen? Samayan natin lahat. 1, 2, 3, go! No portion. Kalabitin mo yung katabi mo para magising. 1, 2, 3, go! He will never leave you nor forsake you. Get up. Have faith in the Lord. Come on. Hallelujah, Jesus.